Nagsimula ang pelikula kay Dr. Geoff Burton, isang siyentipiko na kararating lang sa Germany mula sa United States. Pagkatapos ay sumakay siya ng tren papunta sa lungsod ng Dresden habang sinasariwa ang mga alaala kasama ang kanyang dating asawa. Kinabukasan, binisita ni Geoff ang pasilidad ng Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics. Doon, nakilala niya ang direktor ng institute, si Dr. Samuel Mead, na bumati sa kanya at inilibot siya sa pasilidad. Lumalabas na si Geoff ay na-recruit para sumali sa research team, kaya't excited si Samuel na i-welcome siya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na ipagpapatuloy ni Geoff ang kanyang trabaho sa embryonic genetic research sa Dresden facility. Ipinahiwatig din na nagpasya si Geoff na lumipat dito matapos ang mga alitan tungkol sa kanyang pondo sa pananaliksik sa US dahil sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Sunod, isinama ni Dr. Samuel si Geoff upang makilala ang isa pang siyentipiko na nagngangalang Rebecca na lumalabas na dating intern ni Geoff at masaya silang makita ang isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pasilyo, nakasalubong ni Geoff ang isa pang siyentipiko na nagngangalang Jarek Novak na naghahatid ng mga daga sa laboratorio. Nang gabing iyon, kinausap ni Geoff ang kanyang dating asawang si Sarah na nakamove on na sa iba. Labis siyang nalungkot nang malaman na buntis ito, ngunit nagkunwari siyang masaya para rito kahit malinaw na mahal pa rin niya ito. Naalala niya ang panahon noong ang kanilang sanggol ay may sakit sa ospital habang ang mag-asawa ay labis na nalulungkot. Kinabukasan, sa isang maliit na kaganapan, formal na tinanggap ni Samuel si Geoff sa pasilidad at itinampok kung paano kinilala ng isang universidad sa US ang kanyang pananaliksik sa mga embryonic defect. Pagkatapos ay nagbigay ng talumpati si Geoff at inilahad ang trabahong kanyang ipinagpapatuloy. Ipinaliwanag niya kung paano nagdusa ang kanyang anak na sanggol mula sa hindi makontrol na paglaki ng tumor na dulot ng hindi kilalang genetic disorder na napakasakit at nakamamatay. Pinangalanan niya ang sakit na ito na Burton Syndrome at inilaan dito ang kanyang pananaliksik simula nang pumanaw ang sanggol. Kalaunan, habang kumakain ng tanghalian si Geoff, nilapitan siya ni Jarek na formal na nagpakilala at tila isang malaking tagahanga ni Geoff. Iminungkahi niya na magtulungan sila sa kanilang pananaliksik, sinabing nagtatrabaho na ito sa parehong propesyon. Niyaya pa nga niya itong uminom ng gabing iyon, ngunit ng sandaling iyon, tinawag ni Rebecca si Geoff na pumutol sa kanilang pag-uusap. Kalaunan, lumabas sina Geoff at Rebecca at nagkwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan. Inamin ni Geoff na sinubaybayan niya ang kanyang trabaho sa loob ng maraming taon at humanga sa kanyang mga papeles. Nabunyag din na si Rebecca ang nagmungkahi na imbitahan ni Samuel si Geoff sa pasilidad. Sunod, dinala siya ni Rebecca sa kanyang laboratorio at ipinakita ang kanyang mga eksperimento sa axolotl salamander na maaaring magpatubo muli ng mga nawalang paa. Tinawag niya ang kakayahang ito na Easter gene, isang palayaw para sa kanilang kapangyarihan na regeneration. Ipinaliwanag niya na nagawa niyang kopyahin ang ilan sa mga epekto ng regeneration na ito sa mga selula ng mamal, ngunit sa maliliit na paraan lamang sa ngayon. Iminungkahi ni Rebecca na magtulungan sila upang kalaunan ay maihatid ang mga regenerative abilities na ito sa ibang mga hayop at marahil sa mga tao din. Pagkatapos ay inimbitahan niya ito sa kanyang lugar ng gabing iyon upang pag-usapan pa ito na sinangayunan naman ni Geoff. Sa gabi, bumili si Geoff ng isang bote ng alak bago tumungo sa bahay ni Rebecca. Ngunit habang nasa daan, nilapitan siya ni Jarek na nag-alok na ihatid siya. Noong una ay tumanggi si Geoff, ngunit dahil mapilit ang lalaki, sa wakas ay pumayag siya at sumakay sa kotse. Tinanong ni Jarek kung saan siya pupunta, ngunit sinabi ni Geoff na mayroon siyang trabaho at hindi nagsalita tungkol kay Rebecca. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Jarek kung gaano sila magkapareho dahil handa silang sumugal at gawin ang anumang kinakailangan. Iminungkahi niya ang kanyang ideya na tinatawag na viral vector at sinabing sa halip na ang mga lamok ang magkalat ng mga pathogen tulad ng malaria, iminungkahi ni Jarek na baguhin ang mga ito genetically upang magdala ng mga bakuna o antigens ng direkta sa mga tao sa pamamagitan ng kagat. Iminungkahi niya na gamitin ito sa Africa at ikinatwiran na dahil makakagat din naman ng mga tao, mas mabuting mabakunahan na lang sila ng malaria. Ngunit nakita ito ni Geoff bilang hindi makatarungan, kaya lumabas siya ng kotse, ngunit bago umalis, hiniling ni Jarek na batiin si Rebecca para sa kanya. Kalaunan, dumating si Geoff sa bahay ni Rebecca, kung saan tinanong niya ito tungkol kay Jarek at kung ano ang problema niya, ngunit sinabi ni Rebecca na hindi niya ito masyadong kinakausap. Pagkatapos ay nagkaroon ng masarap na hapunan ng dalawa, at hiniling ni Rebecca na tulungan siya sa kanyang pananaliksik na sinangayunan ni Geoff. Ngunit naging tensyonado ang usapan ng mabanggit ang tungkol sa yumaong anak ni Geoff at humahanga si Rebecca kung paano niya ginagamit ang kanyang anak bilang batayan ng kanyang pananaliksik. Ngunit nagalit lang si Geoff na nagsabing wala siyang naipublish sa loob ng 4 na taon at nagbanta ang universidad na puputulin ang kanyang pondo. Ang tanging kaso na maaaring makuha ay ang kaso ng kanyang anak na wala siyang ibang magawa kundi tanggapin. Naunawaan iyon ni Rebecca, ngunit labis na nagalit si Geoff at umalis doon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Geoff na matulog, ngunit palagi siyang pinagmumultuhan ng pagkamatay ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa pasilidad at sinubukang mag-iwan ng sulat sa ilalim ng laboratorio ni Rebecca bilang paghingi ng tawad.
Ngunit dito, napansin niya ang isang researcher na palihim na pumasok sa laboratorio nito at nagnakaw ng isang bagay. Mabilis na sinundan ng nag-aalalang si Geoff ang lalaki at hindi nagtagal ay napunta sa lihim na laboratorio ni Jarek na may mga daga at lumalabas na ang researcher ay ang kanyang assistant. Nag-aalala ang assistant na baka malaman ito ni Rebecca, ngunit sinabi ni Jarek na napakaraming sample ang mayroon siya kaya hindi niya mapapansin na may ilan na nawala. Dito, nabigla si Geoff nang mapagtanto niyang nagsasagawa ng sariling pananaliksik si Jarek gamit ang mga materyales na ninakaw mula sa laboratorio ni Rebecca. Gumamit si Jarek ng mga karayom para iturok ang DNA sa mga daga habang si Geoff ay nagmamasid mula sa dilim. Di nagtagal, lumabas ng laboratorio si Jarek at ang kanyang assistant kaya ginamit ni Geoff ang pagkakataon para palihim na pumasok. Pagkatapos ay kumuha siya ng sample ng serum ni Rebecca mula sa refrigerator ni Jarek at pagkatapos ay kumuha rin ng isang genetically modified na daga. Ngunit biglang nagambala si Geoff at habang ginagawa ito, kinagat ng daga ang kanyang kamay. Hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin ni Geoff at agad na lumabas ng laboratorio dala ang daga at ang sample. Habang palabas ng gusali, nakasalubong niya si Jarek at ang assistant nito na nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa ganitong hating gabi kaya sinabi ni Geoff na may tinrabaho lang siya. Kalaunan, nagmamadaling bumalik si Geoff sa kanyang apartment kung saan inilagay niya ang serum sa refrigerator at pinanood ang daga. Nagudyok ito ng alaala noong ang kanyang kawawang anak ay malubhang nagkasakit at si Sarah ay nahihirapang ikalma ang sarili. Lumalabas na pagkatapos mamatay ang bata, si Geoff ay tuluyang natuon sa kanyang pananaliksik na lumikha ng lamat sa pagitan nila at kalaunan ay iniwan siya ng kanyang asawa. Sa kasalukuyan, inoobserbahan ni Geoff ang daga at hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa ni Jarek sa hayop. Kasabay nito, ang daga ay tumakbo palayo sa kanyang kamay at habang sinusubukang habulin ito, aksidenteng naputol ni Geoff ang buntot nito gamit ang isang lata na naging sanhi ng pagdurugo ng hayop. Kinabukasan, pagdating ni Geoff sa trabaho, natagpuan niya si Jarek kasama si Samuel na nagbunyag na ang pagtuklas sa Easter Gin ay pagmamayari pareho ni na Rebecca at Jarek. Kaya hiniling niya kay Geoff na makipagtulungan sa kanila dahil maaaring ito ang pagtuklas ng kanilang henerasyon. Ngunit nag-aatubili si Geoff, kaya't pribado niyang kinausap si Samuel at ipinahayag ang pag-aalala tungkol kay Jarek na hindi niya pinagkakatiwalaan. Ngunit sinabi ni Samuel na ang lalaki ay lubos na may kakayahan at hiniling kay Geoff na isantabi ang kanyang ego at makipagtulungan. Kalaunan, kinausap ni Geoff si Rebecca at sinimulan siyang tanungin tungkol kay Jarek, ngunit muli niyang sinabing hindi niya ito masyadong kinakausap. Tinanong niya kung nagkaroon ba sila ng romantikong relasyon, ngunit itinanggi ito ni Rebecca. Naalala rin niya ang sinabi ni Samuel tungkol sa Easter Gin na pagmamayari daw nila ni Jarek, ngunit nilinaw ni Rebecca na ito ay sa umpisa lamang. Magkasama silang nagtrabaho sa pananaliksik, ngunit hindi niya nagustuhan ang estilo ni Jarek at sinubukan itong kontrolin ang proyekto. Kaya kalaunan ay nagbanta siyang aalis at pinayagan siya ni Samuel na magtrabaho ng mag-isa. Nang marinig ito, ipinakita ni Geoff sa kanya ang sample na ninakaw ni Jarek mula sa kanyang laboratorio at sinabing ginamit niya ito sa isang daga. Sinabi niyang dapat silang magreklamo kay Samuel tungkol dito, ngunit sinabi ni Rebecca na haharapin niya ito ng mag-isa na ikinagulat ni Geoff. Kalaunan, naninigarilyo si Geoff sa labas kung saan muli niyang naalala ang panahon noong nasa ospital ang kanyang anak. Lumalabas na ang katawan ng bata ay puno ng malalaking tumor at walang ideya ang mga doktor kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa kasalukuyan, nasaksihan ni Geoff ang isang paghaharap sa pagitan ni Rebecca at Jarek at pinaghihinalaan niyang may nangyayari sa pagitan nila. Pag-uwi, tinurukan ni Geoff ng Easter Gin serum ang kawawang daga, umaasang mapapagaling siya nito. Pagkatapos ay naantala siya ng pag-doorbell at si Rebecca pala ito. Tila lasing si Rebecca at niyaya siya nito sa isang costume party para maglabas ng stress. Sinubukan siyang tanggihan ni Geoff, sinabing may trabaho siya, ngunit dahil mapilit siya, pumayag din si Geoff. Kalaunan, nilagyan ni Rebecca ng makeup si Geoff kung saan patuloy na sinasabi ni Geoff kung paano sinusubukan ni Jarek na nakawin ang kanyang pananaliksik at may ginagawa sa daga. Ngunit sinabi ni Rebecca na kaya niya itong harapin ng mag-isa at hiniling dito na huwag ng pag-usapan ng tungkol sa trabaho dahil gusto niyang maging isang normal na tao kahit minsan. Di nagtagal, bigla siyang naakit dito at nauwi sa madamdaming paghalik. Hinalikan din siya pabalik ni Geoff saglit ngunit agad din siyang humiwalay. Sinabi ni Rebecca na hindi na siya ang kanyang intern at maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Pagkatapos, nakakagulat na tinanong ni Geoff ang kanyang intensyon sa pagdadala sa kanya rito at tinanong kung para lang ba ito sa trabaho o kung may iba pa siyang gusto mula sa kanya. Ipinahayag ni Geoff na sa tingin niya ay kaakit-akit ito, ngunit wala naman siyang ganoong nararamdaman para sa kanya. Ikinagalit ito ni Rebecca, kaya hiniling niya sa kanya na magbihis para makaalis na sila. Sa susunod na eksena, nakita natin sila sa costume party na dinaluhan ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Nagsimulang sumayaw at magsaya si Rebecca, habang si Geoff ay masyadong magulo ang isip. Pumunta siya sa bar para uminom, ngunit napansin niya ang isa pang paghaharap sa pagitan ni Jarek at Rebecca at tila may pinagtatalunan sila. Kalaunan, sinundan ni Geoff si Jarek sa banyo kung saan hiniling ni Jarek na ibalik ang kanyang daga.
Nagalit si Geoff at nagbanta na sasabihin kay Samuel kung paano ninakaw ni Jarrett ang pananaliksik ni Rebecca. Ngunit nang atwiran si Jarrett, sinabing sa kabuuan, ang mahalaga lang ay ang pagtuklas at hindi kung sino ang gumawa nito. Sinabi ni Geoff na alam niyang nag-eeksperimento si Jarrett sa daga at hiniling na malaman kung paano niya ito ginawa. Ngunit hiniling ni Jarrett na hintayin munang may publish ang kanyang research paper para doon na humantong sa away sa pagitan nila. Kasabay nito, tumama ang ulo ni Geoff sa salamin at nagsimulang magdugo ang kanyang ulo at pagkatapos ay tuluyang umalis si Jarrett. Bumalik si Geoff sa party kung saan napansin ni Rebecca ang kanyang sugat at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kalaunan, dinala ni Rebecca si Geoff sa kanyang bahay kung saan ginamot niya ang kanyang sugat at binalutan ito ng benda. Nagkaroon si Geoff ng pangitain kay Sarah sa isang bathtub na nagdulot sa kanya ng matinding emosyon. Tila buntis siya at sinubukan ni Geoff na lumapit sa kanya ngunit tila malungkot siya at gustong wakasan ang kanyang buhay. Sinubukan ni Geoff na iligtas siya mula sa pagkalunod nang bigla na lamang may mga puting daga na lumabas mula sa sugat sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, nagising si Geoff mula sa bangungot na iyon at pagkatapos ay nilapitan niya si Rebecca na natutulog sa ibang silid. Ginising niya ito at sinimulang halikan kaya naman gumanti rin si Rebecca na nagulat at nauwi sa pag-iibigan. Kinabukasan, nakakita si Geoff sa apartment ni Rebecca ng kumpletong dossier tungkol sa kanyang mga nakaraang trabaho at nailathalang pananaliksik at sinimulan itong basahin. Nang mapansin ito ni Rebecca, nagalit siya rito dahil sa pangingialam sa kanyang mga gamit ng walang pahintulot. Pagkatapos ay binanggit niya kung paano niya sila nakita ni Jarrett ng maraming beses at parang may nangyayari sa pagitan nila. Lalo itong ikinagalit ni Rebecca at sa wakas ay inamin niya na sila ni Jarrett ay nagkaroon ng pansamantalang relasyon noon ngunit wala nang iba pa. Galit din niyang binanggit kung paano siya nito tinawag na Sarah kagabi noong sila ay nag-iibigan kaya ipinahayag ni Geoff na nahihibang lang siya. Inakusahan niya ito ng pakikipagtalik sa isang weirdong tulad ni Jarrett, kaya kinumpranta siya ni Rebecca dahil sa pag-iwan sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang nakakagulat na twist, nabunyag na sina Geoff at Rebecca ay nagkaroon ng relasyon ilang taon na ang nakalilipas noong siya ang kanyang propesor at nangako siyang iiwan ng kanyang asawa para dito, ngunit hindi niya ito ginawa. Ikinatwiran ni Geoff na matagal na itong nangyari at kailangan na niyang mag-move on, kaya galit na pinalayas siya ni Rebecca sa kanyang apartment. Kalaunan, tinawagan ni Geoff si Sarah, ngunit sinagot ito ng bagong asawa nito na labis na ikinagalit ni Geoff at pinilit niyang makausap ang kanyang asawa. Pagdating niya sa kanyang apartment, nadatnan niyang bukas na ang pinto at lumalabas na nilooban ng lugar. Napagtanto ni Geoff na malamang si Jarrett iyon, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya nahuli ang daga. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Geoff ang daga na ganap na tumubo muli ang buntot at gumaling na ang mga sugat, ngunit napansin niya ang hindi mabilang na mga tumor sa katawan nito. Sa puntong ito, napagtanto niya na hindi lamang binago ni Jarrett ang genetics ng daga kundi pati na rin ang pagbabagong ito ay viral na dulot ng isang viral vector na binanggit ni Jarrett noong nakaraang pagkikita nila. Napansin ni Geoff na ang sugat sa kanyang noo ay nakakagulat na gumaling, ngunit ngayon ay nagsimula nang lumitaw ang mga tumor sa kanyang mukha. Galit na galit, tumungo si Geoff sa pasilidad kung saan humingi siya ng tawad kay Rebecca at sinabi rito na kailangan niya ang tulong nito, ngunit napakalayo ng loob nito. Nang magmakaawa si Geoff sa kanya, sa wakas ay pumayag itong makinig, kaya dinala siya nito sa isang laboratorio at hiniling na suriin ang kayang dugo. Ipinahayag niya na nakagat siya ng daga at iniisip niyang nahawaan siya ng virus. Ayaw maniwala ni Rebecca sa kanya dahil walang pathogen ng mga daga sa laboratorio, ngunit nagmakaawa si Geoff na magtiwala sa kanya sa bagay na ito. Sunod, galit na hinarap ni Geoff si Jarrett at agad na inatake ito ng walang pag-aalinlangan. Inakusahan niya si Jarrett ng paghawa sa kanya at nagsimulang mag-away ang dalawa, kaya ipinatawag ni Rebecca si Samuel. Hiniling niyang malaman kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Geoff kung paano siya nahawaan ni Jarrett, habang sinabi ni Jarrett na siya mismo ang may gawa nito. Ngunit iniisip ni Geoff na sadyang inakit nila siya sa laboratoryong ito upang kagatin at mahawaan siya ng daga. Sa sandaling ito, napansin ni Jarrett na ang sugat sa noo ni Geoff ay mahimalang gumaling, kaya nagsimula siyang magsaya dahil nangangahulugan ito na ang Easter gene ay gumagana sa mga tao. Ngunit lalong naging paranoid si Geoff sa paniniwalang lahat, kabilang sina Rebecca at Samuel, ay nagsabuatan laban sa kanya upang gamitin siya bilang test subject. Ipinahayag ni Jarrett na siya ang nakatuklas sa henerasyong ito, ngunit ikinatwiran ni Geoff na ang lunas ay hindi ang pagtuklas. Sinabi niya na kung ang proseso ng paggaling ay napabilis, gayon din ang pagbuo ng tumor, at natatakot siyang baka mamatay siya sa lalong madaling panahon. Nang malaman ni Samuel na ang virus ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng dugo, siya ay naging paranoid at ikinulong si Geoff sa laboratorio. Sinubukan siyang tulungan ni Rebecca at sumigaw, ngunit pinigilan siya ng iba. Gayunpaman, nagawa ni Geoff na makatakas sa laboratorio at tumakbo palayo mula roon habang sinundan siya ni Rebecca at hiniling na sumama sa kanya na kanyang tinanggihan. Dito, nakakagulat niyang isiniwalat na nang malaman niya ang tungkol sa kanyang anak, humingi siya ng ilang tissue sample na ginamit niya upang gawin ang orihinal na sequence ng gene para sa kanyang Easter gene.
Ipinahayag ni Rebecca na ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mahal pa rin niya ito at gusto lamang niyang tulungan ito sa pananaliksik. Nakakatawang isipin, ngayon ay nahawa si Geoff sa parehong Burton syndrome na pumatay sa kanyang anak at ang pinabilis na regeneration at hindi makontrol na paglaki ng tumor ay dalawang panig ng iisang barya. Nang marinig ito, naramdaman ni Geoff na pinagtaksilan siya dahil itinago niya ito sa kanya hanggang ngayon, kaya nagsimula siya maglakad palayo habang nasa estado ng pagkahibang. Kalaunan, lumala ang kalagayan ni Geoff habang nagsusuka siya sa buong lungsod at mas maraming tumor ang nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan. Naalala niya ang panahon noong nasa ospital siya kasama ang kanyang anak na puno ng tumor sa buong katawan at labis na nagdurusa. Pagsapit ng gabi, nanghina siya ng husto, kaya kalaunan ay nagtago siya kasama ang isang palaboy. Napagtanto ni Geoff na maaaring malapit na siyang mamatay, kaya tinawagan niya ang kanyang asawa at humingi ng tawad dito, ngunit napunta lamang ito sa voicemail. Sinunog niya ang kanyang telepono at hindi nagtagal ay hiniwa ang kanyang pulso upang wakasan ang pagdurusa. Sa susunod na eksena, nagising si Geoff sa isang kama sa ospital kung saan nagulat siya nang makitang bumalik na sa normal ang kanyang katawan at lumalabas na gumaling na siya. Sinabi ni Samuel na siya ay ganap na malusog na ngayon at ang kanyang paggaling ay walang iba kundi isang himala sa larangan ng medisina. Tinanong ni Geoff kung nasaan siya, kaya itinuro ni Samuel si Rebecca sa malayo, ngunit nilinaw ni Geoff na ang tinutukoy niya ay si Sarah. Kalaunan, lumapit si Rebecca upang makita siya at ipinaalam sa kanya na ang Burton syndrome ay tila sanhi ng isang endogenous retrovirus. Ito ay nasa lahat ng tao na bahagyang nag-mutate lamang sa kanya at sa kanyang anak kaya naging aktibo. Siya mismo ay nakaligtas sa mga side effect at ngayon ay malusog na muli dahil gumaling na ang mga tumor. Gayunpaman, nalilito si Rebecca kung bakit hindi nakaligtas ang anak ni Geoff sa mga tumor at ito ay nag-iwan sa lalaki ng matinding kalungkutan. Sa isang nakakagulat na twist, nalaman natin na pinatay ni Geoff ang kanyang sariling sanggol gamit ang unan dahil sa awa dahil hindi niya ito kayang hayaang magdusa at naniniwalang wala ng lunas. Nagtapos ang pelikula nang sabihin ni Geoff na hindi niya alam kung paano namatay ang kanyang anak, ngunit napagtanto ni Rebecca ang katotohanan at umiyak. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.